in the ideal world, dapat nag-decide na talaga yung Supreme Court sa TRO. Kasi yun nga, on the one hand, gusto mag-aresto, on the other hand, ayaw magpa-aresto. Tapos ngayon, kapag nahuli, magiging moot and academic na tuloy yung TRO. Ang suggestion ko kay Bato, galingan mo na lang magtago, big boy, at magpatubo ka ng buhok para hindi ka masyadong makilala. Itong desisyon ng Supreme Court patungkol nga doon sa TRO o hiling ni Senator Bato de la Rosa, ano ho bang magiging legal na implikasyon po dito, attorney, bilang isang abogado? Yung dinecide lang nila ay i-deny lang yung TRO pero hindi pa sila nag-decide sa merits ng case. Ibig sabihin, sabi nila, wait, minamadali nyo kami. Since siguro naisip nila, since nakawala naman na si Bato, hindi po na kami magde-decide about sa TRO. Hindi nyo pa naman kayang isilbi ngayon or iserve yung warrant ngayon eh. So in the meantime, we will take our time and then saka namin titirahin yung merits. So yun pa lang lumalabas ngayon. Sabi nila, i-announce nila yung kanilang reasoning about sa denial ng TRO in the following days. And then in the main case, sa kanila pag-iisipan, sa kanila i-deliberate ng mas malalim. Ang maliwanag lang ngayon ay hindi pa sila nag-decide sa merits ng case kung tama ba o hindi na iserve or valid ba yung ICC warrant kay Bato right now. Ang sinasabi lang nila ay hindi naman required na pigilan natin yung mga pulis natin at or NBI na iserve yung warrant ngayon. Hindi pa natin alam yung reasoning pero mukhang ang reasoning na lumalabas is since nakatakas na si Bato, wala namang immediate na need para pigilan ang NBI na iserve yung warrant this time. So yun pa lang ang nakikita natin. Huwag tayo magmadali sa conclusion na dinanay mismo yung merits ng arguments ni Bato. Opo. Pero ang mga law enforcement agency, sa tingin mo, paano nila i-interpret ito? I-enforce na ba dapat? Valid na ba? Ibig sabihin, valid na yung warrant na isinalbi nila laban kay Senator Bato? Yan yung precisely na question na nasa Supreme Court ngayon. Valid ba o hindi? On the one hand, sabi ng NBI, valid. On the other hand, sabi ng private citizen, sabi ni De La Rosa, hindi valid. So nagkakaroon ng conundrum. So ang mangyayari lang ngayon, yung NBI, ang gagawin nila, maghahabol sila sa pag-aresto. Ang gagawin naman ni Bato ay takas-takas lang, iwas-iwas. And on my opinion, ganun na lang ang gawin nila. Cat and mouse na lang hanggang mag-decide yung Supreme Court. Supreme Court, bilisan nyo na lang mag-decide para hindi naman kawawa si Bato at hindi naman mapahamak masyado yung mga taga-NBI. Opo. Baga, ngayon ay nagtatago. So, mahihirapan. Sa tingin mo, strategy po ito ng Supreme Court o talagang may pressure din sa kanila hinggil o kaugnay sa kaso ito? Mahirap mag-komento about sa Supreme Court kasi alam mo na, abogado tayo at mga manipis ang balat ng Supreme Court. Parati silang nagagalit kapag nakikriticize sila eh. Pero ang Supreme Court, ang nakikita ko lang na position nila parati, ay parati silang umiiwas sa mga mabibigat na mga legal questions and constitutional question na malawakan at mabigat yung mga implication. They always take their time at matagal silang mag-isip. Usually, it's too late. Ngayon, kung nakakaharap sila ng rason para hindi mo na sila mag-decide ng napakaaga o napakabilis, napakasabihin, nagmadali sila, kung magagamit nila yung rason na yun para hindi mag-decide ngayon, I think yun yung ginawa nila this time. So hindi rin natin sila masisisi. Pero Opo. I think masyado namang unfair kapag sabihin natin silang na-influensyahan sila. Opo. At ibig sabihin po, attorney, po pwedeng hulihin ng law enforcement agencies natin dito sa Pilipinas si Senator Bato gamit po yung kanilang sinasabing valid warrant of arrest. Ang problema lamang ay kung paano kasi hindi nila alam kung saan naroroon ang senador. Yun nga ang problema. Kaya nga pinakamahalaga sa ating judicial system, dapat swift and mabilis. In the ideal world, dapat nag-decide na talaga yung Supreme Court sa TRO. Kasi yun nga, on the one hand, gusto mag-aresto, on the other hand, ayaw magpa-aresto. Tapos ngayon, kapag nahuli, magiging moot and academic na tuloy yung TRO. So, dapat talaga mabilis para hindi magkaroon ng window na in limbo yung freedom and constitutional rights ng isang tao. Kaya dapat napakabilis ng Supreme Court. Pero in the meantime, since hindi naman ganun ka-efficient ang ating Supreme Court, ang suggestion ko kay Bato, galingan mo na lang magtago, big boy, at magpatubo ka ng buhok para hindi ka masyadong makilala. O nga po, kasi yung mga kritiko po ng senador, abay, nananawagan na rin ng isang manhunt operation laban kay Senator Bato. Although yung NBI hindi naman sasabi, kanina nga sa balita natin, na hindi pa sila nandoon, pinaghahandaan pa lamang nila yung possible manhunt operation laban po sa senador. Oo, tama yan. Kasi napakaganda naman kasi ng reasoning ni Bato side. Kasi ang reasoning niya is, nakalagay naman talaga sa law statute na sa pag-effect ng warrant, dapat sundin mo yung local procedures, local judicial procedures
ng state, ng enforcing state. So ano yung nakalagay sa local procedures natin? No one shall be deprived of right of liberty, di ba, without due process of law. Basic right yan ng isang tao. Kahit ikaw nga ay Pilipino, kahit nga may desisyon sa ibang bansa, kailangan pa rin dumaan sa korte. Kapag may mga legal processes galing sa foreign court, kailangan dumaan sa korte. Bakit? Ano yung pinaka-basic mo na i-check? Authentic ba yan? Di ba yun yung pinaka-basic? Malay mo kung lumabas lang yan sa recto o recto ng ibang bansa, yun ang unang titignan ng court, authentic ba yan? Kailangan makipag-coordinate sa mga authorities sa ibang bansa para i-ensure na authentic and then ayon sa batas. Pati nga sa extradition pwedeng kailangan dumaan pa rin sa court yan kapag Filipino citizen ang gusto mong sa international crimes, sa mga ini-issue ng mga international court and foreign courts, sa pag-aresto ng mga transnational na crimes, kailangan pa rin yan sa local court kapag Filipino yung inaaresto mo. Kapag mga foreigner yan, pwede shortcut kasi ang shortcut na ginagawa ng Bureau of Immigration ay gagawin nila, ikakancel nila yung passport tapos gagawin nila for deportation. So pwedeng immediate arrest, hindi na kailangan dumaan sa korte. Yan ay kapag foreigner. Pero kapag Filipino, kahit kapag international case yan, kailangan pa rin dumaan sa extradition. Parang mga ganon. So every time na may foreign case, ang basic rule is kailangan dumaan dito sa Philippine Court. Kahit yung sinasabi nila na nasa sa Republic Act natin na sinasabi na pwedeng for the interest of justice pwedeng isurrender ang isang tao dun sa isang international court. Ang word dun is surrender, pero hindi arrest. Ang ibig sabihin ng surrender ay nasa custody mo na yung tao, saka mo lang i-submit sa kanila. Yan, ginagawa natin yan parati sa mga foreigner dito sa Philippines kasi naaresto na natin sila, nasa Bureau of Immigration, ayan, ibibigay natin sila sa mga ibang bansa. Hindi na natin kailangan padaanin sa korte. Surrender yun, pero hindi arrest. Tandaan natin, ang arrest is a deprivation of liberty. And ang nakalagay sa Constitution natin is primarily for the protection of its citizens against the government, against its own government. So kapag linagay dito sa ating Constitution na kailangan protektahan ang mga Filipino citizens against sa ating sariling gobyerno for undue deprivation of liberty at kailangan dumaan sa due process of law, ang ibig sabihin yan, kapag gobyerno ang nag-enforce, ang nagde-deprive ng liberty ng isang Pilipino, kailangan every time dumaan yan sa local court. Opo. At dahil nga siguro kung sakali mang talagang yung bugso ng damdamin ni Senator Bato sa gitna o sa harap ng yung mga kaso o yung mga pag-uusig laban po sa kanya ngayon na attorney, alam naman po natin open record na si Senator Bato kung sino po siya bago siya naging senador, sa magaling na pulis. Papaano kung siya po ay gagawa po ng mga lalaban po siya doon sa mga gusto pong humuli sa kanya? Sa tingin po ninyo ay maipapadala pa rin ho ba siya sa labas sa ICC kahit na kung sakali man, this is just a speculation lamang, attorney, makagawa siya ng isang krimen dito sa Pilipinas? Ay talagang no holds barred na ito, talagang mangyayari, dapat talagang wag siyang magpahuli. Kaya kung baga nga, ito nga ang nangyayari ngayon, hindi siya sure kung ano ang standing niya. Pero every time kasi na gumagawa ka ng isang krimen, kailangan dyan ng malicious intent or criminal intent. Kapag naniniwala ka na ginagawa mong dinedepensahan mo yung sarili mo, dahil naniniwala ka na sa tingin mo ang ginagawa mo ay tama, and eventually mapapatunayan mo na tama yung ginagawa mo and valid self-defense yun to protect your liberty, baka pwede niyang gawing basehan yun para i-exonerate ang kanyang sarili laban sa isang krimen kung nakapatay man siya ng tao, o nakapagpaputok siya ng mga baril. Pero mahirap yung question na yan, bossing, kasi kung baga yung hindi natin sure malay mo kung sabihin ng Supreme Court, valid yung warrant tapos nagkamali tuloy siya sa ginagawa niya. So it's a complicated legal question. Yun talaga, nagkulang ang ating gobyerno sa area na yan kasi hindi tayo mabilis sa pag-clarify kung ano ba talaga yung karapatan ng ating mga mamamayan. Kaya trabaho talaga dapat ng Supreme Court na liwanagin agad para alam ng ating mamamayan kung paano siya gumalaw sa bawat sitwasyon. Meron siyang sarili naman na interpretasyon ngayon at yung interpretasyon niya ay valid naman. So kapag valid yung interpretation, does that negate malice? Kapag pumunta na tayo doon sa krimen, does that negate yung criminal intent para lang ma-exonerate siya doon sa criminal prosecution na mangyayari eventually kung in the course ng pag-defend sa kanyang sarili, sa kanyang perceived upcoming violation ng kanyang right to liberty ay makapatay siya ng tao or whatever. Kaya galingan na lang ni Bato, parang action movie ito. Galingan niya na lang kasama niya naman. Opo. Galingan niya magtago. Takbo-takbo na lang siya sa bundok.